lumabas yung warrant of arrest niya. Kumakain kayo nito, ito'y kalunay. Galing ako kanina doon sa silong-silong ng mga punong kahoy doon. Marami. Marami. Isang sako. So, i-stack ko. Yan nga. Ilang araw lang kami dito. Kaya, inapura kong kumuha. Tapos, iuwi natin sa syudad. I-stack natin. Pwedeng ihalo sa ano, yung prinitong or inihaw na bangos, mga ganon. Tapos mga daing. Ay, saan ka pa? Ha? Silipin natin ang mag-ama. Tingnan nyo ang itsura nila, oh. Yan. So tayo ay lalabas at magduduyan sa labas. Tahimik ang kapaligiran. Maganda talaga yung weather dito. Magduduyan tayo doon. Nakapagwalis na ako dito. Yung mga pusa, oh. Doon tayo sa duyan. Doon. Tayo sa duyan. Magduduyan. Okay. Oh. Tayo nakapaligo na. Tapos, yun nga, yung mag-ama na andun sila sa couch. Tapos, ang dumi natin kanina, galing sa pamimitas ng kulitis. Ang ganda dito, oh. Yan, naka-sweater pa. Yan. Yung mga kapitbahay, natutuwa sa akin. Sabing ganun, hindi daw ba malalaglag? Hindi daw ba malalaglag? Sabi ko sa Pilipinas, bawat pamilya, mayroong ganito, sabi kong ganun. Lalo't sa init ng panahon, naglalagay sila sa sa silong ng punong kahoy, ganon. Tapos iduduyan na ganyan, mapipreskuhan sila. Bawat pamilya doon mayroon silang ganito, sabi kong ganun. Total nandito rin lang tayo, tapos maganda yung position ko dito. Magkwento lang ako, guys, dahil may mga 4 or 5 siguro na naging kaibigan ko sa YT. At the same time, naging kaibigan ko rin sila sa Messenger. Connected kami sa isa't isa sa Messenger. So, mga interesado din sila sa ganap na nangyari sa pag-uwi ko. Dahil nga, sabi ko sa inyo, guys, nag-share ako, or I mean, yung pag-uwi ko sa Pilipinas, may rason kung bakit ako umuwi. Kaya lang hindi ko ba ikinikwento, nabibitin sila. So may mga interesado kung ano nga ba talaga ang nangyari or ano ang resulta tungkol sa pag-uwi ko sa Pilipinas. At yun na nga, sabi ko sa inyo, tungkol sa lupain, mana-mana, kaya ako umuwi sa Pilipinas. Malaking kaso, malaking istorya talaga ang kung tungkol sa lupain ang pag-uusapan. Kung gaya ng nangyari sa amin na meron kaming malawak na lupain, oo. Tapos bandang huli malaman mo na lang na isa sa mga kapatid mo inilipat yung mga ari-arian sa pangalan niya. Ang buong akala nga namin, dahil ako, as you know, at gaya nga ng nasabi ko nga, na 36 years na hindi ako umuwi, tapos kampante ako sa isa kong kapatid na siya ay umuwi palagi, siya ang nag-aasikaso ng mga naiwan ng aming mga magulang. Kampante ako, tapos yung isa ko ring kapatid, kaya yun, nabigla kami, ba't ganun na lang ang nangyari. So yun nga ang dahilan kung bakit ako at yung kapatid ko umuwi sa Pilipinas. Yun, inayos namin yun. Ang nangyari kasi, nailipat niya sa pangalan niya yung mga ari-arian namin. We are talking of hindi lang isang posisyon, guys, marami, bali 4 na posisyon. Kung kayo ang nasa katayuan ko, malalaman-laman nyo na lang na, oh, ang ini-expect mo, meron kang kunting ipon, kunting kayamanan sa Pilipinas, tapos maglalaho na lang na parang bula. Ano sa tingin nyo? Ano ang pakiramdam nyo? So yun ang nangyari sa amin. So kinakailangang umuwi kami, dahil yung ginawa ng kapatid ko na pagpiki ng mga pirma namin na isinaad niya doon, na ibinigay, kusa naming ibinigay daw yung aming share sa kanya. Yung ginawa niyang yun, legal yun. Legal kung walang hahabol. Dahil ang nangyari talagang nakatransfer na sa kanyang pangalan lahat-lahat. As in lahat-lahat, guys. So,
ah, buong akala niya sa 36 years na hindi ko pag-uwi at yung kapatid ko din 27 years na hindi umuwi, ang buong akala niya siguro hindi na kami hahabol or hahayaan lang namin. So ayun, talagang ginusto ni Lord siguro na mabigyang daan yung pag-uwi namin. So umuwi kami at nag-usap, not exactly nag-usap-usap dahil bago pa lang kami umuwi noon, kinausap namin siya pero sabi niya ganun, wala daw kaming makukuha. Yung bang ganun, oo. Dahil siya daw ang nag-alaga sa mga magulang namin, which is hindi naman totoo. Siya daw ang gumasto, which is hindi naman totoo. Yung bang pinapalabas niya na ah, marami daw kaming utang. Kung marami kaming utang, yun ang pinapalabas niya. Kaya niya ginawa yun. Kung marami kaming utang, ba't wala man lang naningil? Yung bang ganon? Nung nalaman na lang namin na ganon ang ginawa niya, parang binabaliktad niya kami. So yung bang wala kang kamuwang-muwang na ganon na pala ang istorya. So yun, umuwi kami, ganito ganyan. Nag-hire kami ng dalawang lawyer, hindi lang isa, dalawa talagang pinagtulungan nilang aralin yung buong istorya. At hinalungkat namin yung mga papeles ng mga lupain. At lumalabas doon, ito pa, lumalabas doon talaga na naandun lahat yung pirma, yung pirmahan. Merong, ang nakapagtataka at nakakagimbal, meron kaming na kitang isang papel na isinabmit niya para mai-transfer sa pangalan niya na yun nga, ibinigay namin yung share namin sa kanya na meron akong pirma doon year 2013. Eh sabi ko, umalis ako ng Pilipinas 1999. Tapos kauuwi ko nga lang itong year na to 2026. Imagine from 1998 to 2026 hindi ko naapakan yung Pilipinas. Tapos makikita namin doon sa mga isinabmit niyang papeles niya doon na meron akong pirma. Talagang talagang makikita mong ginaya niya yung ginaya niya yung pirma ko. Oo, talagang pinag-aralan niya pero mali pa rin. Basta mali. Eh kahit na nakuha niya yung pirma ko, ang question doon ay pinirmahan ko daw ng 2013, which is asan ako noon? Wala ako sa Pilipinas. So yun. Tapos yung isa kong kapatid ginawa niya ng death certificate, patay na daw yung isa kong kapatid. Basta it's very mabigat. So sabi nga sa kanya, mas mabuti pang ayusin na lang, ibigay yung gusto namin kaysa magtuloy-tuloy dahil gagasta din kami, oo. Pero ipipilit namin yung right namin, ganoon. So ang mahaba-haba na yata. Ang question diyan, ang nakakatuwa diyan, guys, nung pagbalik ko dito ng April, dahil nga bali 4 na buwan, 5 buwan na naandun kami, talagang yung time namin naandun lahat, pakikipag-meeting sa lawyer, pakikipag-usap sa lahat-lahat, paghahalongkat ng mga lahat-lahat na kaganapan, mga papeles, mga ganun, talagang as in busy kami. Pero kahit magbayad ka ng doble sa mga abogado, hindi yan maaapura, hindi yan nakukuha sa kahit doblehin mo pang bayaran yung lawyer, hindi maaapura. So yun nga, bago kami umuwi, nag-file na kami noon. So bali inabot din ng mga 7 or 8 months siguro. So ang nangyari, pagbalik namin dito, ako at yung kapatid ko, that was April nung bumalik ako dito. Tapos May, first week ng May, yun na ang pinaka-exciting part. First week ng May, lumabas yung warrant of arrest niya. Can you believe? Tapos ang warrant of arrest pala, kung bibigyan siya, bibigyan din kami. Ang nangyari, natanggap namin yung sa amin. Nandito na kami noon nung dumating yung warrant of arrest. Pero ang makakatanggap, yung binigyan namin ng power of attorney, PSA, na pinsan ko, siya ang nakatanggap. Tapos, yun, napag-alaman namin dumating na yung warrant of arrest. And at the same time, dumating na rin yung sa kanya. Ang siste, ibinili niya doon sa
katiwala niya na binigyan na niya ng power of attorney na huwag tatanggapin. So, hindi niya tinanggap. So, magiging point yun sa kanya. So, dahil nasa Canada siya at dual citizen siya, ang sabi ng lawyer namin, wala kaming, or yung warrant of arrest ay parang ano lang yun, parang standby lang. Ang mangyayari, in case na bumalik siya sa Pilipinas dahil nga ano, nasa Canada na rin siya, umuwi na rin siya. Ang mangyayari, once na umapak siya sa Pilipinas, mahuhuli siya sa airport dahil nakatimbre din siya sa airport. Iyon din ang ginawa namin once na noong time na ano, dumating yung warrant of arrest. Kinausap namin yung lawyer namin na mag-file ng ano, anong tawag doon, sa DOJ at saka sa immigration na kung sakaling pumasok ang pangalang bla 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 bla, yun na yun. So, for now, dahil nga Philippine law tayo, hindi pwede siyang pauwiin. Kung Philippine passport siya pwede dahil nga meron siyang Canadian passport. So hindi basta uh, mahahawakan ng law ang tungkol sa pagpapauwi sa kanya. So mag-aantay na lang tayo kung kailan siya uuwi, which is every year umuwi siya. Pero ewan ko lang dahil kung alam na niyang may warrant of arrest siya, ano sa palagay niyo, uuwi pa ba siya? I don't think so. Or paano yung mga ari-arian doon, ganito ganyan, uh, time na lang ang makapagsasabi. Either susunod siya sa mga gusto namin, pero it will be a long process. So yun na, butit nakapag-open ako, which is I know na maraming nag-aantay ng pag-open up ko. At salamat doon sa 3-4 na nag-message sa akin na naging interesado sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Kung ano nga ba ang kinalabasan ng ating pag-uwi. So yun, hanggang sa muli. Kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap. Salamat po.